Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin ngayon kung paano tila lumambot po ang rally ng INC at iba pang mga grupo na nag-rally itong mga nakalipas na panahon. No, yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago natin umpisahan ng lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Napakahalaga po na tignan natin ito. Mag-analisa po tayo. Mag-analisa po tayo kung ano yung mga dapat nating tignan, bantayan at dapat ay realization para sa marami na natutuwa sa mga ganitong klase ng kilos protesta. Kompletuhin po natin yung opinion natin na yan pag napanood po natin itong conversation dito sa One News PH. Panoorin po natin. Let's go. Pero yung sinabi naman ni Amy, dati na sinasabi ni Digong. Huwag mong kalimutan, as early as 2023, sinasabi na ni Digong, mag-withdraw of support ng military dahil yung boss nyo, addict, no? Bangag. Di ba ganun sinasabi niya before eh? Yung term na bangag, di ba? So hindi bago yung sinasabi ni Amy. Ay lang, kaibahan, kapatid. At idinawit yung buong pamilya. Si Sando at saka si Mrs. Oo, tapos nangyari, hindi pa natapos, hinahabol pa yung kay Bersamin tsaka kay Pangandaman. Imagine mo yun nangyari in less than 5 days. Lahat yan, diba nangyari? Ito yung ka-50 eh. No? Pero, merong significant din na nangyari to mitigate the crisis. Nagbago ng posisyon ng iglesia. No? Nag-soften sila. At tinapos nila na maaga yung kanilang rally. Which brings the question, anong nakuha nila? Ayun. Pero bago pa yan, nagsalita ang armed forces, yung chain of command. Sinabi nila, Wala loyal kayong kami. maasahan. Kanya, itong mga destabilizers, wala kayong maasahan sa amin. Et cetera, et cetera. Which also brings the question, anong nakuha nila? Parang si Manny Mugato yung nagsasalita. Parang nakikita ko si Uy, may Manny alam yata Mugato si sa Sir likod ni Browner eh. No? Parang nandun si Mogso sa likod ni Browner. Sir Manny, Bulong-bulong. may alam ka ba? May nakuha naman yung iglesia. Oo. Marami na balik eh. Marami na balik na tinanggal na opisyal. Okay. May mga si BIR, Lumagi? among others, are these part of the cards on the table that Sila ba yung negotiation? Sang kuweba ka ba nang galing? So yes. yun ang sagot. So yun ang trade-off of sorts. Oh, actually tinatanong mo, alam mo yung sagot. Kaya nga, kasi ito from you eh. And more. And more. Ano more? Eh, hindi natin alam. But also, if we look at the rallies, the one in QC, yung UPI rally, now we have Rear Admiral Roy Vincent Trindad saying it could be China-funded, masyadong engrande daw yung catering. I mean, always a good warning, di ba? To be aware of propaganda. Pero, what's that about? Mga pogo ata nag-pan dun eh. Erase mo yung Parang yun yung implication. erase mo yung mascot, di ba? Erase mo, no? Kaya, pero hindi naman totally mali yun. Dahil even before, long before, no? More than a week earlier, alam mo na money is flowing. Sabi nung iba, galing kay Chavit. Sabi nung iba, galing sa Pogo. Sabi nung iba, galing sa mga Taipan na hindi makatanggi. Ba, ikaw Taipan ka. Na, Sige, let's pretend. yung apelido mo naman pang Taipan eh. Sige, No? sige. Tapos, Let's pretend. I like this Tapos game. lumapit ako, no, na, uy, may malaki kami rally, 1 milyon. Pwede ka bang tumulong? Tatanggi ka ba? Mahirap tumanggi. Oo, kaso. di ba? Oo. Lapit ako sa susunod ng Taipan. Oh, pwede ba kayong tumulong? Ang laki ng rally namin eh. No? Gusto namin pabagsakin ng gobyerno. Pero linawin natin, iba yung Taipan sa Pogo, ha? Hindi, iba nga. Kaya sabi ko, iba-ibang sources. Iba-ibang sources yung pwede. Kaya, ang alam ko, a week earlier, ang daming pera. Mag-organize ka 3-day rally, tapos 1 milyon na tao. Siyempre, hindi naman libre yun. Pero- no? May pagkain, may transportation, may sombrero, may payong, may jacket.
No? May mga banig pang andali. Pero Pero may foreign funding ba? Is there any inimbestigahan pa daw. indication of foreign funding? Or is that Sir Mox? is that a leap of ano naman? Is that a leap? Meron talagang foreign funding. Oh. Ayun ba Parang- yung bali-balita? Parang Oo. decentralized ang sagot. Hindi yung lahat na lang sa akin. Diba? Oo. Ako yung Pero- papatayin eh. Ito na nga. Pero si Manong Chavit, Ah. Beleco yun eh. Ha? Beleco eh. Anong belekoy? Hindi mo lalabas ang pera. Kuripot. Not this time. Not this time. Well, he did deny it. Eh, di ba? You were with us sa The Big Story. Oh, yeah, but you also have to take the... Oo, but he denied it categorically on air. Pero yung sinabi Naman mga tol, no, nakita natin, no? Kung saan ang pag-uusap, ang conversation po dito sa segment po na ito ng One News PH, malinaw na totoo naman. Kung ako po ang tatanungin, ang kanilang rally po na matigas at mapamusok, di ba, mapanukso na 3-day rally na nagsasabi, naglalayon na ito daw po ay para sa paglaban kontra korupsyon, good governance, or transparency. Pero ano po ang nagiging issue dito? Hindi makukuha ang puso ng marami dito. Hindi po mahahatak ang marami mga Pilipino dito dahil una sa lahat, ito pong INC at iba pang mga grupo katulad po ng UPI, nagiging questionable po yung kanilang mga galawan. Dahil una, diba, gaya nga po ng mga video na piniplay natin, pinapanood, review natin last time, diba, katulad po ng UPI na sumabay sa rally po ng INC. Correct me if I'm wrong, no? Yung INC magsasagawa pa lang ng magsasagawa daw ng rally, diba? Pero yung UPI, ano po ba ito? Nagkasabay lang po ba ito? Nagkataon? Coincidence lang ba lahat? O ito po sila'y magkasama talaga? Magkakabarkada talaga? Hindi po natin alam, ha? Wala po tayong sinasabing ganoon na talaga. Pero questionable sa akin. May 3 days rally ang INC. May 3 days rally rin ng UPI. Diba? Can you imagine that? Na these two names, 'di ba? Sabay magrarally o nagkataon lang ba, nagkasabay lang ba? Questionable sa akin 'yun, 'di ba? Tapos nung ang UPI ay nagka-issue, no? Parang hindi na sila pinahintulutan para isagawa pa kanilang pagdaraos ng rally, protesta na 3 araw. Sa ikatlong araw ay parang hindi na po pwede sila. Do your own research, no? Yan po ang nangyari diyan. Kayo po mag-search, kayo po mag-verify na kasi sinasabi. Pero if I'm not mistaken, sila po hindi na pinayagan dahil sa ilang mga paglabag sa kanilang sarili pong mismong kapahintulutang mag-rally, no? Pero ang big deal po dito, ang INC tumigil din, no? Anong dahilan? Dahilan po ba yung kay Amy Marcos? Or ito po'y dahil yung kanilang kasamaan, kung sila'y magkasama talaga? Well, again, questionable pa rin sa atin yan. Questionable sa akin. Kung sila ba'y magkasama o hindi. Wala tayong dinideclare na kahit ano. Pero nung tumigil kasi, 'di ba? Ang kumbaga nalaman na tunugan na ito'y titigil ang UPI. Hindi natin alam anong dahilan ng INC para tumigil din ang kanilang rally. Hindi na daw kailangan, ganun na lang 'yon, 'di ba? Questionable sa ating marami. At hindi ko maisip na ang dahilan niyan ay si Amy Marcos. Dahil una, ito po yung imbitado nila, hindi pwedeng parang mapapahiya ang INC dahil nagsalita ng ganoon si Amy Marcos. Ito po yung kanilang invited sa kanilang event para magsalita. Meron pa nga pong speech, 'di ba, na na written, 'di ba, binabasa, nakasulat. Tingin nyo ba hindi binasa ng mga coordinator o ng mismong INC yung kanyang letter o yung speech niya bago niya ito isagawa?
Kayo po mag-isip, ha? Ako po naniniwala, mataas ang posibilidad alam nila speech ni Amy. Pero 'di ba, sino tayo? Hindi natin alam anong ginawa nilang proseso. Hayaan natin, sabihin na natin nagulat ng INC. Kayo po ang bahalang umusga, mag-isip diyan. Basta tayo po, ayon sa ating obserbasyon, naniniwala po ako sa pinag-uusapan dito ng itong mga naririto po sa live po na ito. Sama sila Ronald Llamas at ilang mga news anchor dito. Ako po naniniwala lumambot yung dapat sana parang isinusulong nila na may challenge sa pamahalaan, no? Transparency, pero si Marcoleta questionably. Ganun ba? Sorry. Kasi 'di ba, hindi natin alam kung nagsasabi ba ng totoo ang marami, lalo na ito po yung kapatiran nila. ANC rin po si Marcoleta, 'di ba? Kung tama po ako, makikita po natin bakit tahimik sila. Ito'y tila hindi po nagsabi ng katotohanan sa kanyang sose. So bago tayo magpaalam, nais ko pong ipabatid sa lahat, diba? Ipag-pray po natin na wag nawa hayaan ng Diyos na itong mga nagtatangka sa ating bansa na sumira managumpay, no? Hindi ko sinasabing ang INC yan o UPI o naman, pero may mga nasa likod ng pagpapabagsak sa gobyerno. And we don't know what is really happening right now. Marami mga kababayan natin hindi naiintindihan dahil kagustuhan din nila ng kaayusan. Marahil gusto nila ng maayos na pamamahala. Maaring nais nila ng gusto nila ng magandang pamamahala sa gobyerno, transparency talaga, pero 'di ba? Maging totoo lang tayo. Meron tayong common sense. Sentido común, pinagkaloob po ng Diyos yung isip natin. Gamitin po natin at ipag-pray po natin na nawa maging magulo yung bansa natin. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Diba? Kung magiging magulo ang bansa dahil sa ating mga aksyon, mga aktibidades, talaga bang galing sa Diyos yung ating mga vision, mga nakikita po natin na gagawin? Baka mamaya hindi na po pala, patungo na po pala sa pagkawasak. Kaya pag-pray po natin yung mga tao, ang makita ay ang Panginoon Diyos pa rin. Ang Panginoong Hesus pa rin yung talagang darating na magkaayos po ng lahat ng ito. Nawa siya po yung mahayag sa takdang kapanahunan. Makilala siya ng marami na siyang talagang author ng lahat. Iaayos niya maging ang pamahalaan ng ating bansa at ang lahat ng bansa sa mundo, no? Kaya bago tayong paalam, ikaw anong masasabi mo? Lumambot ba talaga yung INC o yung iba pang mga grupo sa kanilang pagkikilos protesta against the current administration? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. And syempre, malaking tulong na rin po yan sa ating channel para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mga videos na kagaya nito. See you ulit sa susunod na video.